Alam mo na yung pentatonic scale pero hindi mo alam kung paano siya i-apply. Tutulungan kita nito mga master. Hindi pa ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi, ang may tinuturo ko. Let's go! Karamihan sa atin is alam na ito. Yung tinatawag na pentatonic scale. Pero, parang nakakulong ka na lang dito sa isang part na to at hindi mo siya mai-apply ng maayos sa buong fretboard mo. Ito na yung kulang mga master. Part 2 na rin pala ito sa ating tutorial nakaraan mga master. Ito yon kung paano kunin yung mga triads, paano mag-solo gamit yung major scale. Sana napanood nyo yun mga master. Kasi may nag-request doon na pwede ba daw yon sa pentatonic scale. So ito yon ang pag-apply ng mga target notes sa ating pentatonic scale. Make sure mga master na may knowledge ka na sa fretboard. Yan. Before ka mag-aral na gusto mo nang mag-solo. Kasi mga master, ang pagsusolo is kailangan may knowledge ka na sa mga nota dito sa fretboard para hindi ka mahirapan. Take note, para hindi ka mahirapan. Given talaga siya. Although meron namang nagsusolo na hindi alam yung mga nota sa fretboard, yung tinatawag na widows, ganon. Actually, lahat din ng gitarista ganon naman talaga nag-start. Pero, darating pa rin yung oras na ituturo mo yung mga nalalaman mo. So ngayon, dahil widow, sabihin ko dito sa inyo. So, ito yan. Pakinggan nyo yung tunog niyan. Tapos dito, yan. Basta yan, punta ka lang dito. So hindi na siya ganon, hindi mo siya maipasa kumbaga kasi hindi mo alam kung ano mga nota ng tinitipa mo. So, importante pa rin na alam natin yung ating fretboard. Kaya lagi kong sinasabi na kung aralin mo yung scale, then fretboard, matutunan mo pero matagal. Unlike pag alamin mo muna yung fretboard before yung scale, mabilis na lang. Fluid na lang kumbaga, yung mga ideas lalabas na lang. So gawin natin example itong A minor pentatonic yan. Tandaan ito mga master na yung ating A minor pentatonic yan ay relative din siya sa ating C major pentatonic. Yan. Kahit merong C chord progression, yan, C major chord progression, is kaya mo ring applyan ng ating A minor pentatonic. Kasi iisang nota lang yung mga tinatakbuhan nila. Nagbabago lang sa starting point. Ito yun, no? A minor pentatonic, A, C, D, E, G. Yan. At yung ating C major pentatonic, C, D, E, G, A. Yan. So, isa lang. Pag meron namang minor, pwede mo rin applyan ng C major pentatonic. Yan. Vice versa kumbaga. Bahala na ikaw kung anong gusto mo dyan. Basta yan silang dalawang scale is pasok. Example, meron tayong backing track na ito. Chord progression niya is A minor, F, C, then G. Then yung ating scala is A minor pentatonic. Ito yung kagandahan sa pentatonic mga master kasi kahit hindi na ako aalis dito sa isang posisyon na to is pasok lahat ng mga nota. Pero from time to time na ginagamit mo siya at pag merong kanta laging ganito, makakaramdam ka na parang di na ako lumalabas dito sa box na to . Kumbaga nalilimitahan na kasi yung ating kakayanan pag nakabase lang tayo dito sa isang shape at inaral lang natin talaga siya yung kanyang shape at hindi natin inaral yung buong fretboard. Kasi take note mga master, itong shape na to, yung mga nota na nandito is meron din yan dito sa ating mga high frets. At yun lang din yung ating ilolocate. Kumbaga, invisible siya sa atin.
pag hindi natin alam yung fretboard. Pero pag alam natin yung mga nota natin, kaya natin siyang patakbuhin kahit dito sa ating high frets. Kasi visible na sa atin yung mga nota. Yun siya mga master. Magta-target note muna tayo. Yan, para lagi tayong safe. Safe zone kasi pag merong target note eh. So sa ating A minor triads is meron tayong A, C, E. Sa ating F is meron tayong F, A, C. Sa ating C is merong C, E, G. Sa ating G is merong G, B, D. Yan. Yan yung kanyang mga nota sa loob ng chords. Yan. So, nakaraan, ang ginawa natin is lahat ng gitna kinuha natin. Ngayon, magra-random tayo. Yan. So, dito sa ating A minors, kukunin ko E. Yan, E. At dito naman sa ating F, kukunin ko A. Yan. At dito sa ating C, kukunin ko is G. Pwede rin natin kukunin yung C. Yan. Pwede rin yan masira. Basta pili ka lang talaga sa tatlo. Then sa ating G, kukunin ko yung B. E, A, G, B. Try natin. At dito na mga master, depende yan sa'yo kung saan nyo kukunin. Basta alam mo yung fretboard talaga. Yan. Saan mo kukunin? Para sa akin, kukunin ko dito G string 9 fret. Then yung isang target note ko pagdating sa F is A. So dito ko kukunin sa B string 10 fret. Then sunod na target note ko is G. So dito ko kukunin 8 fret ng B string. Then meron akong target note na B. So kukunin ko siya sa G string 4th fret. Yan. Ulitin ko na. So, target note. Introduce ko sa inyo mga master yung 5 position ng pentatonic. Yeah. First position, so meron tayong A, C, D, E, G, A. Yan. Ito is octave niya lang din. Nauna yung A. Sa second position niya is mauuna yung C. So, introduce ko na sa inyo yung ating second position is siya rin yung ating C major pentatonic. C, D, E, G, A, C. Then itong iba is octave na lang din. Third position, syempre, D tayo mag-start. At ganun pa rin yung susundan natin yung ating pagkakasunod ng mga nota. So, D, E, G, A, C. Ito is octave lang din. No? E, D, C, A, G, E. Yan. Then, yung ating fourth position is mag-i-start na naman tayo sa E. So, meron tayong E, G, A, C, D, E. Yan. At ito octave na lang din. G, A, C, D, E, G. Yan. At yung panglimang posisyon natin is meron tayong G. Kasi siya yung panghuli na note sa ating A minor pentatonic. So ito yung nota niya. G, A, C, D, E, G. Yan. At ito octave na lang din ito. Pwede mo rin gawin dito pag nahirapan ka doon sa malilit na frets. Yan. Yan. Napakahalaga kasi na malaman mo itong mga master kasi dito na magkakaroon meron ng galaw yung pentatonic. Hindi na naka-steady dito sa isang posisyon. Ito yon mga master kung paano i-apply. Isa-isahin ko lang muna yung scale from position 1 hanggang 5. Ang gagawin ko, i-scale ko lang yung buo niya na shape. Yan. Start ako sa first position. Second position. Third position.
Fourth position. Fifth position. At dito na papasok yung ating target note. Tandaan mo, yung ating A minor is meron tayong target note na E. Pwede dito, pwede rin dito. Yan, depende sa'yo kung kaya mo siyang mahabol na hindi ka mabibitin sa timing. At sa ating susunod na chords, yung F, pwede natin yan gawin sa ibang posisyon. Example, gawin natin yan sa posisyon natin na 3. Ito. Kasi nandyan yung ating A, ito. Pwede tayong maglaland dito or dito. Yan, depende sa'yo. Basta't alam mo talaga yung fretboard. Then sa ating C, meron tayong target note na G. Pwede natin gawin sa ating position 5. Yan, may G dito. At yung ating target note sa G is meron tayong B. So yung B na yan mga master is meron tayong major scale. Saklaw din ng major scale. Kasi sinabi ko kanina na meron silang relate. So pwede mong gagawin yan. Kukunin mo yung ibang part ng ating nota sa triad. Kasi siyempre ipapasok natin siya sa ating pentatonic lang. Sa ating A minor pentatonic kasi is walang B. Kaya pwede mo siyang gawin, ililipat mo yung target note. Mga master, ito yung ating G. So ang sinulat natin kanina is target note natin B. Pero ngayon, siyempre kasi kailangan ipasok natin yung ating A minor pentatonic scale, papalitan natin siya ng target note. So pwede naman din natin gagawing G, pero siyempre G na rin yung ating ginawang target note dito sa C. So pwedeng gawin natin tong D. Yan. Papalitan natin siya ng D instead na B. Pero take note mga master ha, pwede natin tong gawing B. Kaso, siyempre dahil ito yung ating ini-emphasize. Pero, pwede yan pag meron na tayong mix na scale. Sa susunod nating mga video, mix na scale, major at pentatonic. Paano i-mix? Palitan natin to ngayon ng D. So, kukunin natin siya sa position 4. Yan, may D dito. At pwede rin dito na D. Depende sa'yo kung paano mo siya mahahabol. So, ito na yung ating target note. E, A, G, at D. So, try na natin. Ulitin ko lang mga master, sa ating A minor, meron tayong target note na E. Gamitin ko yung first position doon. Pwedeng dito, yan. Pero sa akin, dito ko kukunin, yan. Then sa ating F is meron akong third position. Ito yung A na target note natin. Then sa ating C is meron tayong G, kukunin ko sa fifth position. Then sa panghuli natin sa G, meron tayong target note na D, so kukunin ko siya sa second position. Or yung tinatawag natin na C pentatonic major. Yan. Ito yung D. Yan. Try natin. So ito na mga master. Diba? Sumasakto yung binibitawan natin. So ngayon naman, yung ating pentatonic scale, itong 5 na to, pwede mo ring gagawa. Siyempre bago-baguhin mo yung target note. Hindi yun kasi is yun lang sa sinulat natin na specific lang ng mga target note. Ngayon, pag naintindihan mo na kasi yung mga target note bawat chords, pwede mo na kasing i-randomize yun. Basta't nandoon ka lang sa tatlo. Kumbaga magtutunog tama ka lahat ng binibitawan mo na nota. At hindi rin nangangulugan na kailangan ubusin mo yung mga notes. Pwedeng bibitaw ka lang sa first position mo na 3 nota. Yan, din ililipat mo na naman dito sa sunod na position. Example, dito sa 4th position, pwedeng dito ka mag-start naman sa high string. Yan. Lahat merong combination, napakarami. Depende na yan sa'yo. Parang ganito. Una kong bibitawan, 4 na nota. Position 1. Then position 3, 4 ulit.
Pahinga. Yan. Position to, meron akong dalawa. Balik ako sa position 1. Position 5. Manatili ako sa position 5. Yeah. Pwede kang mag-stop dyan. Lilipat ka ulit sa position 1. At pwede mo rin gagawa ng karakter bawat na posisyon. Kumbaga itong karakter 1 meron siyang smooth. Then pag lilipat mo ng example character 4, yan, gawin nating aggressive yung ating character 4. Yan, depende na yan sa'yo. So ito ma'am sir, position 1 natin na gentle siya. Then galit yung position to natin. Then merong mahihayin tayo na position 4. Then galit yung ating pip. Yun siya mga master. Kaya ito mga master, pag nasundan nyo to mga master is matutunan nyo paano mag-lead. Na ganun pala siya. Kailangan unawain muna siyempre yung kanyang chord progression at ito yung fretboard sa ulado mo yung mga nota bago mo pag-aralan yung scale na gusto mo, major, minor scale yan, depende na sa'yo. Magiging fluid na lang sa'yo, matutuklasan mo na lang sila. Basta aralin mo yung fretboard mo at syempre yung daliri mo ipapractice mo talaga siya ng maayos din. Kahit maikling panahon lang na pagpapractice, walang isang oras, basta consistent ka dyan, a-achieve mo yung mga ganito. Pero kung nagpa-practice ka is parang trip mo lang yan, or gagawin mo siyang pangtakip lang sa kaboring mo, yan, wala talagang progress doon, pabagal yan. Yun siya mga master. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nagkaroon kayo ng karagdagang ideya mga master sa inyong guitar journey. At yun, huwag itong kalimutan, i-share sa mga kaibigan nyo, kilala nyo na mahilig din sa gitara. Hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.